Buod ng saknong 216 hanggang 442 ng Ibong Adarna. Buod ni Patricia Gertrude S. Reyes. Ipinili ng ermitanyo kay Don Juan na kailangan niyang buhusan ng tubig ang 2 batong nakita niya sa ilalim ng punong tirahan ng ibon upang lumitaw ang 2 niyang kapatid. Agad itong sinunod ni Don Juan at dahan-dahang ibinuhos sa batong nakapuntod. Unang lumitaw si Don Pedro at agad nagyakap ang magkapatid. Isinunod naman si Don Diego at umapaw ang kagalakan ng magkakapatid. Nagtungo ang magkakapatid sa bahay ng ermitanyo at doon nagkaroon ng isang pagsasalo-salo. Sa pagtapos ng kanilang selebrasyon ay agad namang umuwi ang 3 magkakapatid, dala ang lunas. Bago umuwi ay naghabilin ang ermitanyo na sana ay walang magtataksil sa kanila. Nagpaalam si Don Juan na lumuhod pa at nanghingi ng bendisyon sa ermitanyo. Sa pag-uwi ng magkakapatid sa Berbania, nakaisip si Don Pedro ng isang plano sa nakababatang kapatid upang sa kanila'y pag-uwi ay kapurihan at hindi kahihiyan ang kanilang makukuha sa ama. Sinabi ni Don Pedro kay Don Diego na balak niyang patayin ang nakababatang kapatid. Batid ni Don Diego na masama ang pagpatay kaya hindi niya alam kung kanino siya papanig lalo't sila'y magkakapatid. Upang mapapayag si Don Diego, binalak na lamang ni Don Pedro na bugbugin si Don Juan at iwan sa kabundukan. Uuwi silang bitbit ang lunas at karangalan nang walang nakakaalam ng katotohanan, kaya't kahit may agam-agam ay pumayag si Don Diego. Ang kaawa-awang Don Juan ay pinagtulungang bugbugin at iniwan ng 2. Bumalik sina Don Pedro at Don Diego ng Berbania, bitbit ang Ibong Adarna. Tuwang-tuwa ang hari nang makita ang kanyang mga anak. Ngunit bigla ring naglaho nang malamang hindi kasama ang bunsong si Don Juan. Ang Ibong Adarna naman nagbago ng itsura. Naging napakapangit nito at nawala ang noong makulay nitong balahibo. Lumala ang kalagayan ng hari dahil sa matinding pag-aalala sa bunsong anak. Ang dapat sanang lunas ng Ibong Adarna ay ayaw umawit dahil batid nitong ang tunay na nagmamay-ari ay wala sa kaharian. Hinang-hina si Don Juan dahil sa tinamong bugbog mula sa kanyang mga kapatid. May isang matanda ang nakakita kay Don Juan at agad itong ginamot. Sa isang iglap ay biglang naglaho ang mga sugat sa kanyang katawan. Namangha si Don Juan at niyakap nito ang matanda, tanda ng pasasalamat sa pagligtas sa kanyang buhay. Iniutos naman agad ng matanda na magmadaling bumalik ito sa palasyo upang magamot ang amang hari. Sa kaniyang pagpapalik sa Berbania ay agad niyang tinungo ang haring hindi halos makakilos. Pagkakita kay Don Juan ay agad namang nagpupumiglas ang ibon. Bumalik sa dati nitong ganda at umawit upang isalaysay ang pinagdaanan ni Don Juan upang siya ay mahuli at ang pagtataksil ng kanyang mga kapatid. 7 beses itong umawit at sa bawat pag-awit ay nagpapalit ito ng bihis. Sa pagtatapos ng pag-awit ng ibon ay agad namang nawala ang karamdaman ng hari. Galit na galit ang ama kina Don Pedro at Don Diego. Naisa na niyang parusahan ang magkakapatid ngunit pinigilan lamang siya ni Don Juan. Ngunit sa ikalawang pagkakataon, muli na namang nakaranasan ng pagtataksil si Don Juan mula sa kanyang mga kapatid. Nilinlang nila ang bunsong kapatid at saka naman pinakawalan ang Ibong Adarna na makatulog si Don Juan sa kanyang pagbabantay.